ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya. Pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, hindi ba ang tamang dapat nating gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Hindi. Sorry, hindi dapat. Bakit? Tandaan mo, dito pa lang, maling-mali na siya. In aid of legislation kayo eh. Ano yung sinasabi mo accusation sa kanya? Crime na yun eh. Crime ho yun. So saan ba dapat dinidinig ang crime? Sa in aid of legislation or sa korte? Don't ever forget, ano ang pinakatitulo ninyo? Lehislatibo, gumawa ng batas. Yan ang inyong function. Anong function ng korte? Husgahan. Kaya nga judge eh. Husgahan ho yung mga gumawa ng krimen. Sila ho ang nag-i-interpret ng batas. So dyan pa lang sablay na sablay ka na eh. Pagpalit na lang talaga tayo. Ako na lang dyan. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa mga kapwa niya senador na tutol na ipaaresto at paharapin sa Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na kasi ang deadline para makumpleto ni Senator Robin Padilla ang 8 pirmang kailangan niya para baliktarin ang contempt order laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, tanging sina Senators Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar pa lang ang pumirma sa inisyatibo ni Padilla. Oras naman na hindi makumpleto ang mga kailangang pirma. Alam mo, yung mga katulad ni Sian, sinasabi nyo dyan ha, kung totoo yan sinasabi nyo, yung mga katulad kasi ni Sian, alam naman natin mga ano yan eh. Mga napag-utusan lang. Sa halagang hindi ko alam kung magkano. Sa pag-utusan lang yan. Wala akong alam sa politika yan. At saka hindi ko nga maintindihan. Aminado naman siyang scammer. Pinaniniwalaan pa rin siya. Hindi ko magets eh. Yang siya na yan, sausaw suka yan. Kung nasa ng pera, nandun yan. Animal na yan. Kaya huwag niyong pinaniniwalaan yan. Bobo yan sa politika. Bobo yan sa batas. Nagmamagaling lang yan. Nang alam lang yan, walang alam yan. Kaya huwag niyo nang banggitin yan dito. Ha? Okay ba? Okay ba? Agad makikipag-usap si Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri para mailabas na ang arrest order laban kay Kibuloy. Nanindigan naman si Hontiveros na pwede pa rin ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdinig nito kaugnay ng mga pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. In aid of legislation nga raw ito para malaman kung may mga pagkukulang ba sa batas pagdating sa mga pinapayagang gawin sa loob ng religious groups. Tingnan mo! Di ba kung hindi nga naman gunggong in aid of legislation para kung anong tamang gawin sa loob ng religious group, gusto kitang murahin ng mga 100. Ha? Alam nyo kung bakit? Ano ba naman katangahan yan? Di ba alam mo na nga may separation of the church and the state? Pakikialam mo yung mga ginagawa sa loob ng church? Ulitin ko, unless there is a crime happening. Eh yung accusation mo na may crime, nasa korte na. So hindi mo na dapat pakialaman yan. Pambihira oh. Inability of our labor laws. Oh, labor laws na ha. Napunta na siya ngayon sa labor. Alam mo, dito mo malalaman talaga na isang bagay ay isang persecution. Ang isang bagay, isang persecution kung ang direksyon, iba-iba na. Akala ko ba nasa rape? Akala ko ba nasa child, labor o child abuse? Tapos ngayon, nasa labor ka na ngayon? Ni isang araw, nasa tights ka naman. Nasa sahod ka. Ano nasa susunod? Baka pakialam mo, ba't walang asawa si Kibuloy? Gusto mo mag-apply kasi may balita ako sa'yo. May balita ako sa'yo, mahilig ka daw sa ayaw na lang natin sabihin. To sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship? Voluntary nga eh. Anong hindi mo naintindihan sa voluntary? Paano kung walang employee-employers relationship? Voluntary. Alam mo ibig sabihin ng voluntary? Walang namimilit. Kung ako gusto kong magtrabaho ng walang bayad, wala kang pakialam.
Ulitin ko, Ontiveros, kung gusto kong kunwari pumasok ako ng isang trabaho, ayokong sumahod. Bakit? May pera ako. Wala kang pakialam. Voluntaryo nga eh. Ito si Ontiveros, di mo alam kung tanga o bobo eh. Ano kaya siya, tanga o bobo? Hindi ko talaga alam. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag? Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI. Manggagawang! Ay, sandali nga, SMNI. Pwede ba akong pumasok sa inyo? Wala rin bayad. Papasok ako sa inyo. Bigyan nyo kami ng programa, mga banateros. Walang bayad, ha? Tapos ipamumuka ko dito sa Naku, gusto ko talagang tawagin tong gunggong eh. Pwede ko ba tawagin tong gunggong? Di ba? Pati yung voluntaryo, pakikialaman mo? Ano? Alam mo, pakialaman mo yung family mo. Sa totoo lang. Oh, gusto mo malaman kung bakit? Hanggang ngayon, hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Nauna nang sinabi ni Pastor Kibuloy na nagtatago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Anong nagtatago? Ang sarap nga nung kinain namin eh. Anong nagtatago? Nag-post pa nga kami lahat dun eh. Anong nagtatago? Nababahala naman si Ontiveros sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang tagapangasiwa ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte. Oh, bakit? Anong pakialam mo? Ganon talaga sila eh. Nagbubulungan. Kahapon nagbubulungan sila. Tingnan mo, eto ha. Tingnan nyo kung gaano Naku, gusto ko talaga sabihin gunggong siya eh. Pwede ko ba sabihin na gunggong siya? Pambihira. Pati ito nirereklamo niya ha. Yung pagbigay ni Kibuloy na i-administer niyong pagmamay-ari niya kay Duterte. Anong pakialam mo? Pagmamay-ari mo ba yan? Hindi, tanungin kita, Ontiveros, pagmamay-ari mo ba yan? Bakit anong pakialam mo dyan? Yung totoo. Pagmamay-ari mo ba yung kingdom? At gusto mo ikaw mag-decide kung sino? Eh, kung close talaga sila eh. Hindi, alam mo, mararamdaman mo naman conclusion dalawa eh. Alam mo, eto ha, sa dami ko nang nakilalang nakasama sa meeting ni Pangulong Duterte, kahit mga malalapit niya, kahit si SBG, kahit sila alam mo, iba pag nag-usap si Pastor Kibuloy tsaka si Pangulong Duterte. Alam mo ang tagal na nila magkasama. Yung hindi na sila mag-usap na parang presidente si Pangulong Duterte, para na sila talaga magkaibigan, na magkapatid, ganun na ang turingan nila. Tapos pakikialaman mo, Ontiveros, sino ka? Baka naman gusto mo lang makinabang sa sa kingdom. Oy, binabati pala natin si Jojo de Guzman, nandito siya. Kanina pa siya announce na, pupunta ka ba bukas? Pasensya na, yung mga pupunta bukas. Bukas confirm na. Pupunta si Pangulong Duterte, tinanong ko po yun. Hindi, wala akong biro kasi ayoko naman ng kusan-san kasi may nag-send sa akin. May nag-send sa akin from someone ng picture. Tapos tinanong ko mismo doon sa tao ni Pangulong Duterte kung pupunta ba si Pangulong Duterte. Oo daw, pupunta. Confirm yan. Okay? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Oh, naks na. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy na may balak tumakas ang pastor, sabay banat kay Senador Hontiveros. Alam niyo, huwag kayong makikiling masyado kay Riza because her reputation for credibility is below sea level. If you remember, she was publicly charged by us, ha?
TV5 ha, pakiayos to. Charged by us, hindi US. Una kong basa, charged by US? Kailan yun? Charged by us, small letters. Naturingan kayong TV5, oh. Okay lang kaming mga vlogger, ganyan. Trip namin para mag-clickbait. Joke lang po, joke. Hindi, kasi mahirap mabasa minsan pagka, mga small letters. Okay? TV5 naman, pakiayos naman. A long time ago for tampering with witnesses in the Kia. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Kibuloy, kumakalat naman sa social media ang isang post kaugnay ng 17 kondisyon di umano ni Kibuloy O, ayan na yung 17 kondisyon. para dumalo sa Senate hearing. Una na rito, ang pagpapakita ng mukha at pagpapakilala sa mga testigong Si Boss Dada nag-post niyang mga yan eh. Si Boss Dada, post ng post. dating miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi rin daw pwedeng tanungin ang pastor na ang pwedeng sagot lang ay oo o hindi. Dapat din daw payagan si Kibuloy na i-cross-examine o tanungin ang Sasagutin ko yan kung tama ba yung demand na yan, ha? Antay. mga witness at si Senador Hontiveros. At dapat din daw ilantad kung magkano ang binayad ni Hontiveros sa mga testigo para dumalo sa pagdinig. Ilang vlogger na ang nag-post nito. Oo, si Boss Dada. Post ng post eh. Pero wala ito sa mismong page ng SMNI na siyang broadcast media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy na may mga ganitong Tinanggi daw ng kampo ni Kibuloy. demand ang pastor. Buwelta naman ni Hontiveros, Bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. nagbabalita Pwede, bakit? O, linawin natin yan, ha? Linawin natin yung demand ni Pastor Kibuloy. Kahit ako, nung binasa ni Pastor Kibuloy sa amin yan, nawindang ako. Talaga nawindang ako eh. Una-una sa lahat, itinanggi daw ng kampo ni Kibuloy, walang tumatanggi. Okay? Tinanong ko ho kasi yan. Sinabi ko ho talaga ngayon lang, kaka-text ko lang, kaka-message ko lang sa kanila. Oy, bakit yung tinanggi to? Eh si Pastor ang nagbigay sa amin ito eh. Pinaamak niyo si Boss Dada. Alam mo, ganito lang context niyan, ha? Hindi pa kasi yan, kahapon, nung nilabas nila Boss Dada, press na press pa, mainit na mainit galing sa X-ray, X-ray, sa Xerox, o, di ba? Mainit na mainit galing pa sa printer nung nilabas sila Boss Dada yan. Kasi lahat kami binigyan. Hindi ko lang nilabas, kasi kain ako ng kain. Ang sarap kasi nung beef brisket nyo eh. So habang kumakain ako, picture sila ng picture dun sa tas pinost nila yung 17. Pero nung pinakikinggan ko na dinidiscuss ni Pastor Kibuloy yan, nawindang talaga ako. Una sa lahat, TV5. Google din minsan. Ang report nyo, sinabi ninyo pinost ng mga vlogger, pero hindi nilabas ng SMNI. Pero nakalimutan nyo ho ata, nagkaroon ng gikan sa masa kagabi. Kagabi lang po nagkaroon ng gikan sa masa. Nasa vlog ng mga, ilan silang vlogger na naglabas siya, magkakaiba ng anggulo. Na pare-pareho naman di maayos sa mga mic. Next time, ayusin nyo mga mic nyo, mga vloggers! Pinaiinit nyo ulo ko eh. Pangatawanan nyo na pagiging vlogger ha. Ayusin nyo yung miking nyo, nabibwisit ako pag pangit ang mic eh. Nasermonan ko tuloy itong dalawa, si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Ayusin nyo mga vloggers ha. Eh, ang pangit kasi ng mic eh, hindi tuloy malinaw yung mga Hindi, anyway, joke lang. Naibla na naman si Banat Bay. So sa gikan sa masa, diniscuss mismo yan ni Pastor Kibuloy. So TV5, hindi nyo narinig yun? Hindi nyo narinig yun? Sa bibig mismo ni Pastor Kibuloy lumabas, hindi nyo nga binalita na nagpakita na si Pastor Kibuloy. Pagbibintangan nyo pang lumayas na ng Pilipinas, ano kayo? Ano yun, sa Japan? Sa Timbuktu? Sa Malaysia?